Here I come. Uy, kumusta? May isang napakalaking balita na gumugulong ngayon sa mundo ng mga motorsiklo dito sa Pilipinas at ngayon, yan ang ating hihimayin. May isang higanteng kumpanya galing Vietnam na papasok na sa ating bansa at sino ba namang mag-aakala? Baka ito na pala ang sagot sa matagal na nating problema. Nako, 'di ba? Yung pakiramdam na kada linggo o minsan nga araw-araw parang may suspense kung tataas na naman ba ang presyo ng gas. Sakit sa bulsa niya yan, lalo na sa ating mga daily commuters. Pero paano kung may isang alternatibo na darating? Isang solusyon na hindi lang basta bago, kundi pwedeng magpabago talaga ng laro para sa ating lahat. Sige, simulan na natin. Para mas maintindihan natin to, uunahin natin yung problema sa gas. Tapos, kilalanin natin itong bagong player at kung gaano sila kalakas sa sarili nilang bansa. Sisilipin din natin yung mga e-motor na dala nila at yung isang astig na feature na battery swapping. At sa dulo, titingnan natin kung anong ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng transportasyon sa Pilipinas. Okay, unahin natin yung pinakaugat ng lahat. Bakit ba napaka-importante na magkaroon na tayo ng ibang pagpipilian ngayon? Alam mo, hindi na to simpleng abala lang eh. Tumatama na to sa budget ng bawat pamilyang Pilipino. Yung pera na dapat sana pambili ng pagkain o pampaaral, napupunta na sa gasolina. Kailangan na talaga ng pagbabago, di ba? At dito na nga, umapasok ang ating bida para sa araw na ito. Formal nating kilalanin ang kumpanyang posibleng maging game changer, ang VinFast. At opisyal na to ha, hindi na to drawing. Inanunsyo na nila na sa kalagitnaan ng 2026, magsisimula na ang kanilang operasyon dito sa Pilipinas. Wow, malapit na yan! So bago natin sila i-welcome, silipin muna natin. Ano ba ang credentials nila? Gaano ba talaga sila kalakas doon sa sarili nilang bansa, sa Vietnam? Tingnan natin kung may ibubuga ba talaga. Para magka-ideya tayo, tanungin natin, gaano sila ka-dominant sa sarili nilang merkado? Handa na pa kayo sa mga numero? Kasi medyo nakakagulat to ah. 400 at 6,498. Ulitin ko ha, 406,498. Ang laking numero niyan. At ano yung numerong yan? Yan lang naman ang bilang ng electric two-wheelers na naibenta nila sa loob lang ng isang taon. Isang taon. Imagine niyo yung dami niyan sa kalsada. Pero hindi lang yung dami, kundi yung bilis ng paglago nila ang nakakashock. Tingnan nyo to, mula sa mahigit 100,000 units noong 2024, lumubo yan ng 4 na beses sa susunod na taon. Ganyan kabilis tinangkilik ng mga tao ang produkto nila. At ito pang matindi. Yung pagiging number 2 nila, hindi lang yan sa laban ng mga electric. Kasama na diyan yung mga sikat at matagal ng brand ng scooter na de-gasolina. Ibig sabihin, kaya nila makipagsabayan at manalo laban sa mga traditional brands. Sige, tama na muna sa numbers. Ang tanong ngayon ng lahat, ano ba yung mga motor na dala nila? Ano ba ang pwede nating asahan? Okay, so basically may 3 kategorya yung lineup nila. Una, yung may battery swapping feature tulad ng mga modelong Philips 2 at Evo. Pangalawa, meron silang mga electric mopeds parang e-bike tulad ng Amyo. At yung pangatlo, yung mga traditional na chinacharge mo sa bahay. Yung mga may pagpipilian para sa iba't ibang klase ng rider. At sa presyo naman, doon sa Vietnam, naglalaro ang mga motor nila sa halagang 39,000 hanggang 79,000 pesos. Magandang reference point yan, no? Pero syempre, kailangan pa rin nating abangan yung magiging opisyal na presyo dito sa atin. Ayon sa mga eksperto, ang mga malakas na kandidato na unang ilalabas dito sa Pilipinas ay ang modelong Evo na sobrang benta sa kanila. Pati na rin yung Philips 2, Viper at Amio. Mukhang magandang panimulayan para sa merkado natin. Okay, ngayon, pag-usapan natin yung sa tingin ko ay pinaka-exciting na feature. Yung teknolohiya na pwedeng magbago ng lahat ng alam natin tungkol sa paggamit ng dekuryenteng sasakyan, ang battery swapping. Alam ko, iniisip nyo, ano ba yan? Baka bago pa to sa pandinig ng marami. I-explain natin ng simple. Sa madaling salita, imbes na maghintay ka ng ilang oras para ma-full charge yung motor mo, pupunta ka lang sa isang swapping station. Doon, papalitan mo lang yung ubos mong baterya ng isang bago at fully charged. At ganito lang siya kasimple. Una, dala ka sa station. Pangalawa, palit.
Tanggalin ang luma, ikabit ang bago. Pangatlo, biyahe na ulit. Wala nang hintayan. Ang buong proseso, ilang minuto lang. Grabe, para ka lang nagpapagasolina sa bilis. So ano ang mas malaking kwento dito? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagdating ng isang higante tulad ng VinFast para sa buong Pilipinas? Ito ang pinaka-takeaway natin. Hindi lang ito tungkol sa isang bagong brand ng motor. Ito ay posibleng simula ng isang malawakang shift, isang paglipat patungo sa mas malinis, mas tipid at mas modernong paraan ng transportasyon para sa milyon-milyong Pilipino. Ang pagdating ng VinFast ay nagbubukas ng napakaraming pinto at oportunidad. Ang huling tanong na lang ngayon ay para sa ating lahat. Handa na ba tayo para sa revolusyon ito? Yan ang isang bagay na dapat nating abangan at pagnilayan. Here I come.